Amang Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Napakadaling makalimot ng aming puso at mapalitan ng pagkainggit at pagdadalawang isip sa iyong kalooban, na para bagang hindi namin alam ang iyong mga pangako. Nagmimistulong kaming walang muwang sa harapan mo, para mga batang hindi natututo, na paulit-ulit namin pinagdududahan ang iyong mga salita. Gayon may mahaba ang iyong pasensya at patuloy mo kaming itinutuwid at tinuturuan. Kami laging sumasa iyo at inaalalayan mo kami sa iyo. Pinapatnubayan mo kami ng iyong payo at pagkatapos tatanggapin mo kami sa kalwalhatian. Sinong pumapatnubay sa amin mula sa langit maliban sa iyo? Ang iyong banal na Espiritu ang nagpapadama sa amin at nagpapaalala sa amin na iniibig mo kami. At wala kaming ibang dapat na sain dito sa lupa maliban sa iyo. Ang aming mga katawan at ang aming mga damdamin ay napapagod. Ngunit ikaw, O Diyos, ang kalakasan ng aming puso at aming bahagi magpakailanman. Tulungan mong ang mga malalayo sa iyo ay makalapit, sapagkat ikaw ay mapagmahal at isinugo mo kami upang ipangaral ang dakilang aral ng kaligtasan. Bago mo ibuhos ang mabagsik mong puot sa lupang ito, sapagkat minahal ng tao ang mga bagay na nilalang kaysa sa iyo na lumalang. Hindi namin kinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Mabuti para sa amin, Panginoon, na lumapit sa iyo. Ikaw ang aming kanlungan. Kaya tulungan mo kami ngayong umaga na maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Buksan mo ang aming mga mata at patnubayan mo kami sa iyong salita. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating paksa ngayong umaga ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa kayamanan. At nandito na tayo sa Matthew chapter 6, verse 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nahuhukay, dito'y nahuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doon naman doroon ang inyong puso. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang inyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Tatapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iipigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin,
kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, hindi nagsusulit man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak nagaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtam ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayo'y pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya't huwag kayong mga balisa na magsasabi, anong aming kakanin, o anong aming iinumin, o anong aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas na inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ng lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Patungkol sa doktrina ng Panginoong Hesukristo, patungkol sa kayamanan, dalawang bagay ang dapat lamang nating mapag-unawa. Ang una, ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa kung ano ang tunay na kayamanan. Pangalawa, ay kung ano ang pagtitiwala sa Panginoon patungkol sa pangangailangan sa sanlibutan ito. At bibigyan natin ng atensyon ngayong umaga itong chapter 6, verse 19 hanggang verse 24. At ang magiging pangunahin nating layunin ngayong umaga ay maunawaan natin kung ano ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo ng mga kayamanan sa langit, upang sa ganoon ay tayo ay makasunod ng mainam sa kanyang doktrina at tayo ay makapag-impok ng mga kayamanan sa langit, kung atin ngang nauunawaan kung ano nga ang mga kayamanan sa langit. Ang turo ng Panginoong Hesukristo dito sa talatang 19 hanggang 20 ay may dalawang mukha. Ang una ay pagbabawal. Ipinagbabawal niya na tayo ay magpayaman ng mga kayamanan para lamang sa lupa. Pangalawa ay pag-uutos. Ang pag-uutos na magpayaman tayo ng mga kayamanan para sa langit. Kanyang sinabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Bago natin itanong kung paano makapag-iimpok ng kayamanan sa langit, kailangan muna nating itanong, ano ba ang tuwid na pananaw patungkol sa kayamanan sa langit? Sapagkat dito nagkakamali ang marami. May mga nangangaral pa nga na nagsasabing, totoong hindi natin madadala ang ating mga kayamanan sa langit, pero maaari natin itong paunahin sa langit. Sa unang tingin, ang ganong mga pananalita ay tila makadiyos ang pahayag. Ngunit madalas itong nagiging mapaglinlang na panawagan upang itali ang puso ng tao sa material na kayamanan. Natututo ang mga taong magbigay at nagiging pangunahing layunin ng mga iglesia ay ang pag-iipon ng salapi, pero hindi naaawat ang puso ng mga tao sa pagiging makasanlibutan. Sapagkat ang ipinahihiwatig nito ay para bang ang kayamanan sa langit ay material din na kayamanan. Na halimbawa, na ang salapi dito sa lupa
pagdating sa langit ay salapi pa rin. At dahil dito, maraming Kristiyano ang tumutugon sa ganong klaseng interpretasyon at pangangaral. At marami ang gumagamit ng talatang ito upang bigyang katuwiran ang kanilang pagiging mapag-imbot, na sila ay naghahangad para sa mga bagay na material na para bagang ang kayamanan sa langit ay mas marangyang bersyon lamang ng mga kayamanan sa lupa. Na iniisip nila na kung may 100 piso sila dito sa lupa na inialay sa gawain ng Diyos, pagdating sa langit magiging 1,000 piso yun o higit pa. Iniisip nilang maaari nilang ipalit sa Diyos ang kanilang mga handog upang makamtan ang mga bagay na pinagnanasaan pa rin ng kanilang laman. Ngunit mga kapatid, kung ito ang tunay na kahulugan ng kayamanan sa langit, ito ay isang mapanganib na kaisipan. Sapagkat kung gayon, ang mga may pera lamang at ang mga mayayaman lamang ang may kakayanang mag-impok ng kayamanan sa kalangitan, sapagkat sila lamang ang makapaghahandog. At kung gayon, ang mga dukha ay tila walang maiaalay sa harapan ng Diyos. Nagkakaroon ito ng kaisipan sa loob ng iglesia na kung sino ang makakatulong ay mahalaga sapagkat sila ang makakapag-impok sa kalangitan ng mga kayamanan sa pamamagitan ng mga material na bagay dito sa sanlibutan. Hindi yan ang itinuturo ni Kristo. Hindi niya tayo tinawag upang ilipat lamang ang sentro ng ating kasakiman mula sa langit ay mula sa lupa patungo sa langit. Tandaan natin mga kapatid, ang kasalanan sa lupa, ganun din yun sa langit, kasalanan pa rin yun. Ginagawa lang nating espiritual ang ating mga pag-iimbot, pero totoo, malayo pa rin tayo sa Diyos kung yan ang tamang interpretasyon. Tinawag niya tayo para mamatay sa paghahari ng kasakiman. Ito ang uri ng relihiyon ng mga Pariseyo na kinundina ng Panginoong Hesukristo. Isang pananampalatayang panlabas, mapagpalalo at mapagpaimbabaw. Dito sa verse 19 and verse 20, obserbahan nating malinaw na may dalawang uri ng kayamanan. May kayamanang para sa lupa at may kayamanang para sa langit. May kayamanang nauukol lamang sa kaharian ng mga tao at may kayamanang natatangi sa kaharian ng Diyos. Ang kayamanan sa lupa ay pansamantala. Ito ay sinisira ng panahon, kinakain ng kalawang, inaamag, nabubulok, at maaaring nakawin ng tao. Ngunit ang kayamanan sa langit ay walang hanggan. Hindi ito naaagnas, hindi ito mananakaw, sapagkat iniingatan ito mismo ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay magkaiba. At ito ay mayroong magkaibang realidad. At upang maunawaan natin itong mga bagay na ito, tignan natin kung ano ang relasyon ng daigdig sa Diyos. Ano ang relasyon ng pisikal na daigdig sa Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, na nang pasimula ay ginawa ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay nilalang ang lahat ng bagay at walang mga bagay ang nagawa kung hindi sa pamamagitan niya. Natural lamang na isipin natin na ang sanlibutang ito, kasama ng lahat ng kagandahan ng sanlibutang ito, kasama ng lahat ng pilak at ginto ng sanlibutang ito, maging ang lahat ng uri ng buhay na nasa sanlibutang ito ay nagsimula lamang nung nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Ang lahat ng mga naririto ay umiiral lamang para sa sanlibutang ito. At habang umiiral ang sanlibutang ito, ayon sa sariling kapasyahan ng Diyos. Sinasabi ng Psalms 102 verse 25, nang unay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan
at sila'y mga mapapalitan, ngunit ikaw rin at ang taon mo'y hindi magkakawakas. Sa isang dako, mga kapatid, ang Diyos ay Hari at Panginoon mula ng walang hanggang sa walang katapusan. Psalms 90 verse 2, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Bago palalangin ang sanlibutan, ang Diyos ay naroon na. Taglay niya ang walang hanggang kapangyarihan, hindi masayod na karunungan, at ang dalisay na kabutihan mula sa kanyang puso. Ang mga banal na persona ng Ama at ng Anak ay umiiral na bago ang alinmang buhay na nilikha. Sa makatuwid, nasa kanya ang mga tunay na kayamanan bago pa malalang ang sanlibutan. Siya ang tunay na maluwalhati at higit na may halaga kaysa sa lahat ng pinagsama-samang ginto at pilak, ari-arian at buhay na mayroon sa buong kalawakan, sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa Kanya. Ang mga kayamanan na pinag-iimputan natin sa daigdig na to, nagsimula lang yan ng nilangin ng Diyos ang sanlibutan. May mga panahon na wala ang mga kayamanan na pinag-iimputan natin, pero ang Diyos ay naroon na. Sa makatuwid, pag nawala ang sanlibutang ito, wala na ring halaga ang mga kayamanan sa sanlibutang ito. Pero ang Diyos ay namamalagi bago pa ang lahat ng bagay. Marapat ka, o Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kaluguran ay nangagsilitaw at nangalikha. Revelation 4:11. Sa makatuwid, itatanong natin, ano ang tamang pananaw patungkol sa kayamanan? Nagsalita ang Panginoong Hesukristo sa dalawang bagay tungkol sa masama at tunay na kayamanan. Sinabi niya sa Luke 16 verse 11, kung kayo nga'y hindi naging matapat sa masamang kayamanan, tinutukoy niya yung hindi makadiyos at makasanlibutan na kayamanan. Kung kayo'y hindi mapagkatiwalaan na mga kayamanan dito sa sanlibutan, sino nga ang magtitiwala sa inyo na mga tunay na kayamanan? Kung ating pagtatabihin yung dalawang sentence na yan, ang mga kayamanan sa sanlibutan ay pagsubok lamang. At ito hindi tunay na kayamanan. At dahil sa bagay na nabanggit na, matuwid lamang na isipin natin na ang mga kayamanan sa langit ay ang mga tunay na kayamanan. Bakit? Sapagkat yung mga kayamanan sa langit ay namamalagi na sa Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Huwag mong sabihin na walang kayamanan ang Diyos nung hindi niya nilalang ang sanlibutan. Samantala, ang mga makalupang kayamanan ay hindi tunay na kayamanan. Bakit? Sapagkat ito'y nagsimula lamang sa daigdig na ito. At ito'y mapaparam din kasama ng daigdig na ito. May mga mineral tayo rito sa daigdig na tinatanggap lamang ng atmosphere ng daigdig na kung ililipat mo sa ibang planeta, malulusaw at mawawala ng halaga. Ano pa kaya kung dadalhin natin yan sa dako kung nasaan ng Diyos? At kapag lumipas na ang lahat ng bagay, ang mga tunay na kayamanang nakatago sa Diyos, buhat ng una ay siya lamang mananatili, kasama ng Diyos. At ito'y ipinangako na niya sa mga taong may buhay na walang hanggan dahil sa kanilang pananampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang pagsunod sa doktrinang ito ay nag-uumpisa sa tamang pag-intindi.
Hindi ang mga bagay na panandalian lamang ang tunay na kayamanan upang doon natin ilagak ang ating pagtitiwala, kundi ang mga bagay na nasa pag-iingat ng Ama sa langit at mga bagay na walang hanggan. Kung maitatama natin ang pananaw na ito, ay masusunod natin ang aral na huwag tayong magtitipon ng mga kayamanan sa lupa, kundi magtipon tayo ng mga kayamanan sa langit, at maiiwas tayo sa makamundong interpretasyon ng talatang ito nang hindi nag-aalis sa atin ng ating mga personal na interes at makalamang pagnanasa na nagiging katitisaran sa atin habang lumalakad tayo sa sanlibutan ito. Ano ang layunin ni Kristo? Bakit niya sinabi na huwag kang mag-impok ng mga kayamanan sa lupa, mag-impok ka ng kayamanan sa langit, na mga tunay na kayamanan na nasa Diyos, sapagkat nais ng Panginoon na ang puso ng mga mamamayan sa kaharian ay huwag mailagak sa lupa, kundi sa langit. Basahin mo sa verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Sa buong Matthew chapter 5 hanggang 7, nakakita na natin na kakaiba ang kautusan ni Kristo, ang aral ni Kristo, sapagkat lahat ay inuugat niya sa disposisyon ng puso. Hindi ito simpleng pagtuturo, hindi ito simpleng pagtuturo na kayo'y maghandog, magdala kayo ng mga kaloob sa iglesia, at mag-imbak kayo ng kayamanan sa langit. Hindi. Kailangan matiyak mo muna kung saan nakalagak ang iyong puso. Lahat ay nagmumula sa puso. Ang pag-iimbot ay nagmumula sa puso. Ang masamang pagnanasa ay nasa puso. Ang pangangalunya ay nasa puso. Kung paano mo ginagamit ang pera mo, refleksyon din niya ng iyong puso. Kung ano ang pananaw natin sa kayamanan, nakakaapekto ito sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Lalong-lalo na, alam natin na ang kinakauwian ng lahat ng aral ni Kristo ay iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong isip at buong lakas. At ang ikalawa ay kagaya nito, iyong iibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano nakakaapekto sa ating buong pagkatao ang pananaw natin tungkol sa kayamanan? Kung mali ang pananaw natin sa kayamanan, kung ang itinuturing nating tunay na kayamanan ay yung mga bagay sa sanlibutan, paano ito nakakaapekto sa ating buong pagkatao? At kung itinuring nating kayamanang tunay, ang mga kayamanang hindi sa sanlibutan ito, kung hindi yung kayamanang nasa Diyos, paano ito nakakaapekto sa ating pagkatao? Diretso natin sa verse 22. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sa literal na pagbasa, alam natin yung mata tumutukoy yan sa pangunawa. Kagaya ng sinasabi sa Ecclesiastes, na ang mata ng tao ay ng matalinong tao ay nasa kanyang ulo. Sa literal na pagbasa, mauunawaan natin na ang gabay ng katawan ay ang kanyang pangunawa. Kung ano ang nauunawaan niya, yun ang humuhubog ng kanyang pagkilos. Ang pananaw ng tao ay napaka-importante sa lahat ng kanyang ginagawa. Ito ang nagiging batayan ng kanyang pagpapasya. Kaya nga kung ang pag-iisip ng tao ay tapat, kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, makikita ito sa bawat aspeto ng kanyang pagkatao. Kung ang mata ng tao ay puno ng liwanag, ang kanyang buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Sa makatuwid, kung ang palagay ng tao, ang tunay na kayamanan ay nasa langit at hindi ang mga bagay sa sanlibutan, sapagkat ang mga bagay sa sanlibutan ay walang halaga kumpara sa mga tunay na kayamanan na nasa Diyos.
ang kanyang pamumuhay ay makikitang patungo sa paghahari ng Diyos. O paulit-ulit sinabi ng Panginoon, mas madali pang pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At pag pinagkumpara natin yung tapat na mata at yung sinabi sa verse 23 na masamang mata, ito ay idiomatic expression ng mga Hudyo na ginagamit pa rin sa kanilang lengguwahe hanggang sa ngayon. Ang pagkakaroon ng tapat na mata, o ayin sa Hebreo, ayin toba, ay tumutukoy sa pagtingin sa pangangailangan ng ibang tao, pagiging mapagbigay, samantalang ang masamang mata, evil eye, ayin raa, ay ang pagiging makasarili, mainggitin, pagkakaroon ng masamang layunin, kawalan ng habag sa mga nangangailangan, at nagbabala ang kasulatan na mag-ingat sa mga taong may masamang mata. Halimbawa, sinasabi sa Proverbs 23 verse 6 to 7. Proverbs 23, 6 to 7, huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Huwag mong nasain ang kanyang masasarap na pagkain. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Sabi niya, kumain ka at uminom ka. Sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Ang pagkakaroon ng masamang mata ay dinescribe sa talatang ito ay pagiging mapagpaimbabaw. Balat kayong pakikitungo. Nagpapakita ng mabuti, pero ang puso ay hindi mabuti sa kapwa. At alam natin sa sanlibutan ito, magiging mabuti lang ang tao kapag may kailangan siya sa kanyang kapwa-tao. Lalo na kung ang pag-uusapan natin, material na bagay. Proverbs 28 verse 22, siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalatan ay darating sa kanya. Ito ay nagpapakita ng matang po pag-iimbot, inggit, kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Sinasabi sa 1 Timothy 6, 9 to 11, ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo sa maraming mga pitang hangalan at nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan, datapwat ikaw o tao ng Diyos ay tumakas ka sa mga bagay na ito. Kaya kung ano ang pananaw ng tao sa kayamanan, kung ito ay hindi makalangit, ito ay makikita sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Tignan ninyo sa Mark 7, 21 hanggang 23. Mark 7, 21 hanggang 23. Mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa, nakakapagparumi, nakakapagpadilim sa tao. Kaya nga mga kapatid, kapag hindi tuwid ang pag-unawa natin sa kung ano ang gamit ng pera at material na bagay sa buhay natin, maaari itong maging silo sa atin at maaari maging tukso sa atin. Yan ang maglulubog sa atin sa kapahamakan. Ang pag-ibig sa salapi, ang nagtutulak sa marami ng pagtalikod sa pananampalataya. Ang pagkakamali sa pananampalataya at maraming binali na ang salita ng Diyos para sa pansariling kapakinabangan. Napakaraming hindi na nagbibigay ng pahalaga sa kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos alang-alang sa pera.
Datapwat ikaw, tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Anong issue ng pagkakaroon ng tuwid na pananaw? Bakit kailangan natin ito maunawa? Sapagkat nauuwi ito sa usapin ng kung sino ang iyong pinaglilingkuran. Verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos tsaka sa kayamanan. Kaya kung sino mang nagsabi na pwedeng parehas yan, it's either mali si Kristo, mas marunong tayo kaysa kay Kristo, or deliberately hindi tayo naniniwala sa kanyang salita. Ang issue ng kayamanan ay mag-uuwi dulo sa dulo sino ang ating pinaglilingkuran. Sino ang ating minamahal? Hindi mo pwedeng mahalin parehas. Sinabi ng Panginoon, mamahalin mo ang isa, kamumuhian mo ang isa. Maglalaan ka ng maraming oras para magkapera ka, at malalaman mong tama na sa pera ka naglilingkod. Bakit? Mawawalan ka ng oras sa Diyos. Magtatapat ka sa isa, ipawawalang halaga mo ang isa. Kung kaya't para maalis natin ang kalituhan, huwag nating iparehas yung kayamanan sa lupa at kayamanan sa langit. Hindi mo madadala ang kayamanan sa langit. Walang portal dyan sa offering basket na pag sinot mo yan, lalagpak yan dun sa kaluwalhatian. Wala. Baka isipin natin na kaya nga tayo nagbibigay ng oras para sa material ay upang sa ganun pag pumunta tayo sa harapan ng Diyos ay meron tayong maibigay. Hindi yun ang punto ng Panginoon. Ang punto ng Panginoon, kanino ka nagpapasakop? Sinong sinusunod mo? At tignan ninyo to. Sinabi niya, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Tapos pumunta kayo sa verse 24, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Paghambingin mo yung dalawang talata na yun. Hindi kayo makakapagtipon ng mga kayamanan sa lupa, at pagkatapos hindi rin kayo makakapagtipon ng mga kayamanan sa langit. Iisa lang ang pwede mong tipunin. Dahil iisa lang ang pwede mong paglingkuran. Diba? Yung tinutukoy niyang makayamanan sa langit, tumutukoy yun sa Diyos. Hindi ninyo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Hindi ka pwedeng maging makalupa at pagkatapos aasa ka na may kayamanan ka sa langit. At binasa natin ito kanina sa Genesis chapter 15 verse 1, nang nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Sa pangitain sinabi niya, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag at iyong gantimpala na lubha. Ako ang reward mo. At nakakalungkot isipin na maraming taong gustong pumunta sa langit sapagkat akala nila ang langit ay lugar ng mga bagay na hindi mo nakuha sa lupang ito. Alam mong meron sa langit ang Diyos. Ako ang iyong gantimpala. Kaya ipinaliwanag sa atin kanina na lahat ng kayamanan dito sa lupa,
Nagsimula lang yan ng likhain ng Diyos ang langit at lupa. Pero bago niyan, anong meron? Naroon na ang Diyos. Nandun na siya. At ipinangangako niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang pagtatapat, at ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kagandaang loob doon sa mga taong magtitiwala sa kanya higit sa anumang bagay. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Paano pa natin ito mas papaliwanag? Tignan ninyo sa 2 Corinthians 8:9. Nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Ano ang ating Panginoong Hesukristo? Mayaman. Kailan? Bago siya nagkatawang tao. Bago niya niwalang kabuluhan ang pagkapantay niya sa Diyos at hindi niya pinangnan, kundi kusang loob siyang nagpakumbaba at nakitulad sa mga tao at nagsuot ng anyong alipin. Bago niya gawin ang lahat ng yan, si Kristo ay mayaman ayon sa banal na kasulatan. Amen. Pero si Jesucristo ba ay nagmula sa sanlibutan? Hindi. Mahirap siya sa sanlibutang ito. Karpintero siya sa sanlibutang ito. Ni pambayad ng buwis, wala siya. Kailangan niyang kunin sa bibig ng isda. Pero bakit sinasabi ng talata, mayaman si Kristo? Saan ba siya galing? Sa langit. At sinasabi rito, nagpakumbaba si Kristo at namatay si Kristo para magsiyaman din tayo. At ang sabi ng mga tao, mukhang pera. Yan ang gusto ko. No, basahin mo mabuti. Anong kayamanan? Yung kayamanan na meron si Kristo bago siya bumaba rito, yun yung kayamanan na gusto niyang makuha mo. And I'm very sorry to disappoint you. Hindi yan mga bagay na gusto mo sa sanlibutang ito. Yung kayamanan ni Kristo sa langit, iniwan niya, bumaba siya rito para yung mga bagay na iniwan niya doon, yun na makuha natin. Sa simpleng basa ng talatang yan. Kaya't ang mga alagad, sa kabila ng kanilang pag-uusig, hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi nila sinabi, nabuhay siya mula sa mga patay. Pero ba't mahirap tayo? Hindi nila sinabi, sinunod namin lahat ng kalooban ng Diyos. Bakit ganito ang buhay natin? Bakit pinugutan ng ulo yung isa? Bakit binato hanggang sa mamatay yung isa? No. Sapagkat ang alam nilang kayamanang ibibigay sa kanila ng Diyos ay yung kayamanan ni Kristo na nasa langit. Bago siya nagkatawang tao. At ano ang kayamanang yun? John 17 verse 24. John 17:24. Ama, yaong mga bagay na ibinigay mo sa akin, ay ibig ko sana, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroon, sila na may dumuon kasama ko. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Mula sa kaluwalhatian, bumaba si Kristo sa karukhaan ng sanlibutang ito. At bumalik siya sa kaluwalhatian at ninanasa niya na ang mga binigay sa kanya ng Diyos, ang mga tao ng kaharian ay makarating din sa kaluwalhatian na kung saan siya galing. Saan tayo dinala ng Diyos? Saan tayo dinala ni Kristo? Si Kristo ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Hindi para sa pangarap natin, hindi para sa gusto natin, hindi para
sa sanlibutan at para magpakabaliw tayo sa sanlibutan, namatay si Kristo upang tayo'y madala niya sa Diyos. Doon siya galing. Yun ang kayamanan niya bago siya nagpakadukha. Ang Diyos ang pinakakayamanan natin sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. At kung maiintindihan ng Kristiyano yan sa kanyang puso, ay tunay niyang masasabi, ang Panginoon ng aking pastol at hindi ako mangangailangan. Anong kailangan ko pa sa sanlibutang ito? Ang makapagbibigay sa akin ng kasiguraduhan sa buhay na ito. Para wag akong mag-alala. Para ako'y mapanatag na. Kung mapagtitiwalaan ko lamang na tunay ang kanyang kabutihan at kanyang kaawaan ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. At ako'y mananahan sa bahay ng Diyos magpakailanman. Alam natin na yung bahay ng Diyos na tinutukoy dyan ay hindi sa sanlibutang ito, sapagkat walang templo sa sanlibutang ito ang mananatili. Subalit doon, sa bahay ng ating Ama ay maraming mansyon. Ako'y mananatili sa tahanan ng aking Ama magpakailanman, sapagkat ang kanyang kabutihan at ang kanyang awa ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Hindi mo ipagpapalit yung malaking kayamanan sa mga kapirasong bagay lamang sa sanlibutan ito. Kayo mismo ang nakakita, ilang panahon lang lumipas, nakita natin ang peso nag-depreciate. Ang 1,000 noon, hindi na kasing laki ng 1,000 ngayon. At sa susunod na panahon pa, baka yung 1,000 mo ipambibili mo na lang ng 1 pirasong biskwit. Pero ang pagkalinga ng Diyos hindi nagbabago. At lahat ng yan ay mauuwi sa wala. Pag bumagsak ang mga ekonomiya, magpapanik ang mga tao, lalabas ang natural na pagkapuot ng tao, ang pagkaganid ng tao. At kapag nawala ang pag-ibig sa isa't isa, lalaganap ang kasamaan. Ang Diyos ang ating pinakakayamanan, sapagkat siya ang ating garantiya sa buhay. Nais tayo ng Diyos na dalhin dun sa harapan niya, sapagkat yun ang tunay na realidad. Yun ang katotohanan. Si Jesucristo ang daan, ang buhay at katotohanan para makarating tayo sa Ama. Hindi para palayo sa Ama. Hindi para malayo tayo sa Diyos. Hindi para mabulag tayo sa sanlibutang ito, kung hindi para luminaw ang mata natin na makita natin kung sino siya. At ito ang buhay na wala hanggan, na makilala ang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Sa makatuwid, ang ibig sabihin na mag-impok ng kayamanan sa langit, hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Panginoon. Nandun ang kayamanan. Yun ang ibig sabihin. Gusto mong yumaman sa langit? Hanapin mo ang Diyos. Bitawan mo lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa lupa na nakakadistract sa iyo sa paghanap mo sa Diyos. Hanapin mo ang Diyos ng buong puso habang iyong matatagpuan siya. Sapagkat nilipas ng lahat ng bagay, mahuhubaran ka sa harapan ng Diyos. Paano ka tatayo sa harapan niya? Sapagkat kung walang pananampalataya ang tao ay hindi magbibigay lugod sa Diyos. Saan mo ngayon inilagak ang iyong pagtitiwala? Nasaan ang iyong pagmamalaki?
Nasa Kanya ba o nasa material mong bagay? O nasa mga gawa ng iyong mga kamay? Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay ganti sa Kanya'y nagsisihanap. Ang gantimpala natin, makukuha natin kung hahanapin natin ang Diyos. Kaya paano tayo nagtitipon ng kayamanan sa langit? May magandang talata sa Psalm 73 verse 24. 73:24 ng Psalms. Iyong papatnubayan ako ng iyong payo. At pagkatapos tatanggapin mo ko sa kaluwalhatian. Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw? At walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo. Ang aking laman at ang aking puso ay nanlulupaypay, ngunit ang Diyos ang kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sa biglang pagbasa, anong masasabi natin dito sa sumulat? Siya ay nasa lupa. Siya ay nakakaramdam ng panlulupaypay. Siya ay nasa lupa na nagdadala ng mga pagtitiis. Subalit ano ang kanyang pag-asa? Papatnubayan mo ko, Panginoon, ng iyong payo. Papatnubayan mo ko ng iyong salita. Hanggang sa tanggapin mo ko sa kaluwalhatian. At sinabi niya, sinong pumapatnubay sa akin mula sa langit? Maliban sa iyo, ikaw lang naman ang pumapatnubay sa akin. Dito sa lupa, sinong ninanasa ko? O kailangan ko kumain, kailangan ko uminom. Kailangan ko magdamit. Kailangan ko magbayad ng bill. Pero o Diyos, ikaw talagang gusto ko sa lahat. Na totoo lang, pag nakakuha ko ng pera, ibabayad ko rin. Hindi ko rin ma-enjoy. Habang dumadami ang pera ko, dumadami rin ang asungot sa buhay ko. Na hindi mo pwedeng tanggihan. Kailangan mong maging mabuting Kristiyano. Para lang tayong mga tubo na dinadaanan ng tubig. Pero saan tayo magkakaroon ng kapahingahan? Sa iyo, O Diyos. Ang aking laman at ang aking puso ay nanlulupaypay. Ngunit habang nanlulupaypay tayo sa daigdig na do, ang Diyos ang kalakasan ng aking puso. Sapagkat alam ko, siya ang kayamanan ko magpakailanman. Sige, mawasak na lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Lahat may mawalay. Kahit ang aking buhay, tayo may mamatay, ang Diyos ay palaging tunay. Ang kaharian niya ay matibay. Sa makatuwid, paano ito nagiging practice ng Kristiyano? Nais ko munang unahin, mga kapatid, na hindi mauunawaan ng tao na ang Diyos ay tunay na kayamanan maliban na siya'y ipanganak na muli. Maraming hindi nakakaunawa kagaya ng mga Pariseo na paulit-ulit at tinirigsa si Kristo. Pero sinasabi ng Panginoon, maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban ang tao ipanganak na muli, hindi mo makikita na ang Diyos ang tunay na kayamanan. Hindi mo makikita na kahit ang lahat ng bagay bitawan mo ngayon at sumuko ka ng buong buhay kay Kristo. Hindi mo pagsisisihan. Hindi mo yan maiintindihan kung ikaw ay hindi ipinanganak na muli. Sapagkat ang Matthew 5-7 ay sinasabi sa mga anak ng Diyos, sa mga alagad ni Kristo, sa mga bahagi ng kaharian.
Pero ipinangangaral natin sa bawat tao. Lahat ay lilipas. Kailangan mo sumuko sa Panginoon ngayon. Kailangan mong ilagak ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat ang garantiya na yan, naging mahirap si Kristo para sa iyo. Kaya nga niya, tiniis lahat yon. Para itong kayamanan na sinasabi rito sa atin ng banal na kasulatan ay tunay na maipag-impok natin. Sino ang pwede mag-imbak sa bangko? Lahat ba ng tao? Oo, kung meron kang bank account. Hindi ka pwede pumunta sa bangko at ilagay mo ang pera mo doon. Sasabihin sa'yo, sir, meron ko ba bang account? At pag meron ka ng account, sige, lahat ng gawin mo, lahat ng pera mo, i-imbak mo dyan. Ganun din sa langit. Huwag mong isipin na yung kayamanan mo magdadala sa'yo sa langit. At lahat ng mabubuti mong gawa magdadala sa'yo sa langit. Kung wala kang bank account sa langit, kung hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos, hindi mo magiging kayamanan ng Diyos. Kaya sumampalataya tayo kay Kristo. Kung nakakita natin na ang salita ng Panginoon ay tunay sa mga salitang ipinakikinggan natin, marami mong itanong, paano ako maliligtas? Tumawag ka sa Panginoon at sasagutin ka niya. Gayunpaman, para tapusin natin ang pangangaral na ito, mga kapatid, paano tayo nag-iimbak ng kayamanan sa kalangitan? O paano tayo nakapamumuhay na ang dulo, ang Diyos ay sa atin? Una, sa pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Matthew 5:3. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba. Bakit? Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kanino ang kaharian ng langit? Sa mga mapagpakumbaba. Karaniwang punto ng pagtitipon ng kayamanan sa langit umiikot sa paghahandog ng mga kaloob. Mga kapatid, tama ang magbigay. Kung pinasya ng inyong puso na dalhin ang inyong mga kaloob, ang inyong mga ikapo, gawin ninyo kung sa palagay ninyo na may kasiyahan, gawin nyo yan. Pero huwag nyong isipin na yan ang paraan para imbak tayo ng kayamanan sa kalangitan. Bakit? Tama ang maghandog, pero tandaan natin na ang tunay na handog sa Diyos ay buhay na sinuko sa Diyos. Kaya mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Anong sinasabi ng 1 Samuel 15:22? 1 Samuel 15:22. Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain. Ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Hindi natin mababayaran ng kahit anong halaga ang pagkakamit ng kaharian ng Diyos. Ni sa gawa, ni sa kayamanan. Anong palagay mo, natutuwa ang Diyos sa handog mo, pero ikaw ay masuwayin? Ang ginagawa mo ay walang pagpapasakop sa Diyos, nagpapakita na hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Sa mga mapagpakumbaba sa Panginoon, sa kanila ang kaharian ng langit. Psalms 51 verse 7, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo iwawalang kabuluhan. Ang hinihingi sa iyo ng Diyos, yung puso mo. Hindi yung piso mo. Puso. Sapagkat yung piso mo, walang kabuluhan yan kahit marami pa yan. Kung ang puso mo ay punong-puno ng pagkagalakan sa kasalanan,
Lahat tayo makasalanan, kaya nga pag lumalapit tayo sa Diyos ay may kasamang kalungkutan, pagsisisi, paghahangad ng awa, pagpapasakop sa kanyang salita, sapagkat yan ang mga kaloob na hindi tatanggihan ng Diyos. Hindi ba nabasa natin sa kasulatan? Sinasalansang ng Diyos ang mga mapagmataas. Romans 12 verse 1, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya hindi issue ng doktrina ni Kristo patungkol sa kayamanan kung paano ka mag-budget. Ikaw ang nakakaalam ng iyong pangangailangan. Pero maging matapat ka, saan napupunta ang katawan mo? Sinong nakikinabang sa katawan mo? Sinong naluluwalhati sa katawan mo? At sinabi sa verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Sapagkat may pera ka o wala, lahat tayo hubad sa harapan ng Diyos at wala tayong halaga. Kaya nga, ang pagpapakumbabang loob sa harapan ng Diyos ay ang pagtitipon ng mga kayamanan sa langit. Sa lahat ng ginagawa natin. Pangalawa, sa pagtitiis, alang-alang kay Kristo. Chapter 5 ng Matthew, verse 10 hanggang 12. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Dahil kay Hesukristo. Maggalak kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ang pagtitiis alang-alang sa katuwiran ay pagtitiis alang-alang kay Kristo. Gusto mo maging mayaman sa harapan ng Diyos? Limutin mo ang sarili mo, sumunod ka kay Kristo. Pasanin mo ang kanyang krus. Kahit pagtawanan ka, mamuhay ka sa pananampalataya. Kahit mahirapan ka, maging matibay ka sa pananampalataya. Tiisin mo lahat alang-alang kay Kristo. Totoong mawawalan ka ng mga bagay sa sanlibutan ito. Pero hindi ka ikahihiya ng Ama mo sa langit. Matthew chapter 16 verse 25 to 27. Sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawalan siya ng kanyang buhay? Ano ang ibibigay ng tao na katumba sa kanyang buhay? Isipin mo. Sasayangin mo ang buhay mo para sa mga bagay na may katapusan. Susuway tayo para sa kapirasong barya. Anong mapapala ng tao? Kumapa sa iyo ang buong sanlibutan. Mapapahamak ang buhay mo. Kagaya ni Judas, para sa 30 pirasong pilak, ipinagkanulo niya si Kristo. Nakalimutan niya na ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkayo'y bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa.
Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Sa balagay mo ba, yung panandali ang aliw sa laman? Worth it yan ng buhay sa harapan ng Diyos? Ipagpapalit mo yan sa ilang sandali ng sarap sa walang hanggang kahirapan sa impyerno. Hindi ba yan ang sinabi ng Panginoon, kung mata mo nakakatisod sa iyo, dukutin mo. Mabuti pang pumunta ka sa langit ng bulag kaysa kumpleto ang mata mo at pinapanood mo ang lahat ng magagandang bagay sa sanlibutan ito. At nagkaroon ka ng masamang pagnanasa na ibubulid mo ang iyong buong katawan dalhin doon sa lugar na malayo sa Diyos magpakailanman. Kaya nga, mga kapatid, bawat pagtitiis alang-alang kay Kristo ay isang hakbang palapit doon sa kayamanang naghihintay sa atin. Sabihin mo, wala akong maibigay, wala akong kayamanan, wala akong pera, meron kang katawan. Ipaggamit mo yan sa Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon, labanan mo ang tukso. Huwag kang bibigay kay Satanas. Manalangin kang walang patid. Mag-akay ka ng kaluluwa, huwag kang maging compromiser. Manghawak ka sa krus ni Kristo at magalak ka sa Kanya. Sa ganyang kaparaanan, sa iyo ang kaharian ng langit. Pangatlo, sa pamagitan ng paglilingkod na hindi pakitang tao, kundi para sa kapurihan ng Diyos. Chapter 6 verse 1. At makikita nasa Beatitudes lang, nasa Matthew 5-7 lang yan. Basahin natin. Mag-iingat kayo na huwag magsigawan ng mga katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga pag ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila ay magkapuri sa mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Datapwat pagka ikaw ay nanlilimos, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Sabi ng Panginoon, yung mga paimbabaw, ang gantimpala lang nila dito sa lupa. Bawat papuri ng tao na hinahanap natin, gumagawa tayo ng mabuti para suklian tayo. Pag nasuklian ka na, yan na yung ganti mo. Walang pinagkaiba yan sa nag-iimpok ka ng kayamanan sa lupa. Ang pagpapakitang tao ay pag-iimpok ng kayamanan sa lupa. Bakit? Dumadami yung kaibigan mo rito. Dumadami yung mga alipores mo dito. Dumadami yung mga taong sampalataya sa'yo dito. Ang tanong, madadala mo ba lahat ng taong sumasampalataya rito sa langit? Hindi. Kaya sabi ng Panginoon, yan yung ganti mo. Yung papuri ng tao, yung paghanga ng tao, yung pagbabalik tanaw, yung pagbabalik ng utang na loob ng tao, yan yung ganti sa'yo. At kayamanan mo yan dito sa lupa. Pero natuwa kaya ang Diyos sa iyong ginawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, gawin nyo yan para sa Diyos. At gagantihan kayo ng inyong Ama sa langit. Colossians 3:23 hanggang 24. Colossians 3:23 hanggang 24. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, ng gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao.
Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginagawa, at walang itinatanging mga tao. Tatlong paraan na may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay na ikayayaman natin sa langit. Pinakita sa iyo, o tao, kung anong mabuti at kung anong hinahanap sa iyo ng Diyos. Na ikaw ay gumawa ng may katuwiran, na ikaw ay magmahal sa kahabagan at lumakad kang may pagpapakumbaba sa harapan ng iyong Diyos. Hindi natin mapapayaman ang Diyos. Bago palalangin ng sanlibutan, nandun na yung mga kayamanang hindi natin mauunawaan. Ibinigay niya si Hesukristo upang sa ganun magkaroon tayo ng kapanganakan sa Diyos. Nang namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, dinala niya ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At nung nabuhay muli si Kristo mula sa mga patay, mapapansin nyo, hindi siya nanatili sa sanlibutan. Umakyat siya sa langit. Isinugo niya ang banal na Espiritu sa iglesia. Bakit umakyat si Kristo sa langit? Para lagi mong isip-isipin na hindi ka taga rito. O alam ng Ama natin sa langit ang lahat ng kailangan natin dito. Kagaya ng alam ng Ama sa langit ang lahat ng kailangan ni Kristo nung siya'y nasa lupa. Pero hindi tayo taga rito. Tayo'y dumadaan lang. Tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Huwag tayong magmamataas sa Panginoon. Sapagkat si Satanas, bagamat siya'y nakalasap ng kayamanan ng Diyos, maliit na pagmamataas. Sa maliit na pagmamataas, pinalaya siya sa harapan ng kaluwalhatian. Kaya nga, ikaw ba'y anak ng Diyos? Huwag kang mamuhay na parang hindi ka anak ng Diyos. Sa susunod na mga kabanata, makikita natin yung tanda na makikilala mo ang puno sa bunga. Hindi natin pinagsisikapan yung kayamanan ng Diyos sa langit. Pero sa totoo lang, hindi natin yun mababayaran, kundi kusang loob na ibinibigay ng Diyos. Pero ano yung sinasabing mag-impok kayo? Ipinapakita doon na kung talagang nauunawaan mo ang katotohanan ng mga bagay na yan, ang iyong buong pagkatao ay lalakad sa liwanag niyan. Ito ninyo ang inyong mga mata sa langit, ang inyong buong damdamin sa langit kung nasaan si Jesucristo. Itutuloy natin sa susunod na pangangaral ng salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, sa iyo ang lahat ng bagay. Ikaw ang pinagsimulan ng lahat ng nilalang sa daigdig na ito. Wala kaming naidagdag sa iyo. Wala kaming maidadagdag sa iyo.
Maluwalhati ka kahit hindi mo ginawa ang sanlibutan. Pero dahil ginawa mo ang sanlibutan at nilagyan mo ng buhay, kami na binigyan mo ng buhay ay nakakaranas at nakakasama sa kaluwalhatiang mayroon ka. O Diyos, alam mo ang kalagayan naming pinansyal. Kung may pera ba kami o wala. Alam mo ang pangangailangan namin. Alam mo ang mga problema namin dito sa sanlibutan. Sa pang-araw-araw naming gastusin. Sa aming mga pamamahay. Sa aming mga pagkakasakit. Alam mo rin. Alam mo ang lahat ng ito. Kaya, O Diyos, Ama namin, tulungan mo kaming maglingkod sa iyo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na ito ay hindi kami mawawala ng pagsisikap at pag-asa. Ang aming pagtatrabaho ay hindi maglalayo ng aming pagmamahal sa iyo. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba. Tulungan mo po kami na maging totoo at hindi maging mapagpaimbabaw. Ang aming pag-ibig sa aming mga kapatid ay tunay at hindi mapagkunwari. Tulungan mo rin kaming maging matiisin alang-alang kay Kristo. Umaasa kami sa mga kayamanang ihahayag mo sa amin na lagpas sa kaya naming unawain sa daigdig na ito. Ang makasama ka sa walang hanggan ay sapat. Kahit dito sa lupa nararamdaman namin, Panginoon, kahit anong hirap, basta nandoon ka, nakakaya namin ang lahat. Lahat ng gulo ay nagiging mapayapa. Basta ikaw ay kasama namin. At kung kami naliligaw ng landas, ang iyong pag-ibig at ang iyong katotohanan ang nagpapanauli ng aming kaluluwa. Ano pa kaya, O Diyos? Ano pa kaya? Kung makasama ka namin nang wala na ng mga problema ng sanlibutang ito. Kung kami ay tatayo sa harapan mo at magpupuri, na hindi na namin dala-dala ang mga katawan namin ito na may kahinaan at may limitasyon, na hindi na namin dala ang aming mga makalupang pag-iisip, na habang natututo kami sa iyo, ay lalong nag-generate ng maraming pagtatanong at maraming kuryosidad. Sa araw na iyon, na ipapaliwanag mo sa amin ang lahat at hindi na kami magtatanong ng anuman sapagkat nakita ka na namin ng mukhaan. Ikaw ang aming realidad. Walang silbi ang lahat ng aming kakayanan. Walang silbi ang aming talino at ang aming lakas. Walang silbi ang aming pagkatao, hiwalay sa iyo. Sapagkat kagaya ng damo kami ay lilipas. Pero ikaw ay mamamalagi. Tulungan mo kaming mag-isip ng hindi lang para sa daigdig na ito. Ay lagi naming siyasatin ang kalagayan ng aming kaluluwa. O Diyos, yung mga taong pumupunta rito nangangailangan ng kaligtasan. As sila'y kinukudlit-kudlit ng iyong banal na Espiritu, tulungan mo silang magpahayag ng pananampalataya at magdesisyon na sumunod kay Kristo. At magsumuko kay Kristo. O Diyos, walang ibang papatnubay sa amin dito. Ikaw lang.
Palakasin mo ang aming puso. Pinigyan mo kami ng payo ngayong umaga. Patnubayan mo kami sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang aming kayamanan. Tinanggap mo kami sa kaluwalhatian alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo. Sa kanyang pangalan itong aming panalangin. Amen.